welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na sa ating programa Luzon, Visayas, Mindanao. A blessed Friday noontime sa inyo lahat. At alam ko ngayon ay maraming pamilya ang sama-samang nanananghalian at maraming kabataan din naman ang ilan ay may mga pasok pa at ngayon may mga break time. Yung mga batang tawag yung mga batang trisem. Sila yung mga batang trisem. Yan, kaya lahat ng yan magandang tanghali po sa inyo lahat. At sa lahat ng mga fathers na ngayon ay kasama natin, mamaya babatiin kayo ng mga nagwagwapuhang lalaki dito sa aking kanan at kaliwa. Yan, bihira. At yung isa dito, mainit-init pa, fresh from the kaldero pa to. Yan, kaya sa lahat po ng mga tatay, magandang tanghali. Of course, North, South, East, and West Corner, blessed afternoon po sa inyong lahat. At sabi nga natin lagi, usapang lalaki tayo ngayon. This is Father's special ng ating TBL. Again, magandang tanghali po. At of course, shoutout sa aking mahal na asawa. Nandito ngayon sa studio. At higit sa lahat, shoutout sa ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po, Pastor Hill. Mga kapatid, let's keep tuning in. At ako'y naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Abangan nyo, kung nakita nyo ang dalawang ito po na mga tatay ko na nasa kanan at kaliwa, ibig sabihin meron kaming sorpresa para sa inyo. Wala sila sa normal na upuan nila. So ibig sabihin, meron kaming sorpresa sa inyo. Kaya just sa mga fathers, kung kayo man ay nasa trabaho at break time, mag-break time kayo. Huwag kayo kumain ng tama. Di ba? Lolo Bugs, kain ng tama. Baka bumaba ang sugar. Kain ng tama kasi walang kwenta ang pag-overtime kung magkakasakit ka lang din. Ayan. Kaya magandang tanghali po. Sir, batiin muna natin sila. Sir Rudy. Ay, Sir Noel pala. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin. Sa lahat po na masugid nating taga-subaybay ng programang ito ay salamat sa Panginoon na nagkakasama-sama muli tayo. At gayon din po, binabati ko po ang aming area, ang West Bank family, ng isang mapagpalang tanghali, maging ang aking pamilya, kay Sister Cynthia. Sister Cynthia, huwag mo ubusin ang iyong lakas dahil darating ang iyong Panginoon. At gayon din po sa aking dalawang anak, kay Pauline at kay Tricia na nasa trabaho. Isang mapagpalang tanghali po sa inyo. At sa inyo po lahat, ipasa nyo po ang link dahil marami po tayong nakahandang pagpapala ngayong tanghali para po sa inyo. So muli, magandang tanghali sa bawat isa po sa atin. Amen. Sir Rudy. Magandang tanghali pong muli sa atin lahat at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa FB at maging sa ibang mga bansa na malapit sa atin. International na tayo eh. At siyempre maging sa mga mission churches natin, magandang tanghali po sa inyo, lalong-lalo na sa area ng Makati Central. Sa lahat ng mga tatay, ako'y nananawagan dyan sa Makati Central. Brother Joji, sa pangunguna ni Brother Joji, shout out sa iyo at magandang tanghali. Tumutok tayo sa programang ito, tiyak na pagpapalain tayo. At siyempre, para sa aking magandang asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo. Amen. At salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. At malaking blessing ka talaga sa akin. Amen. Yan. Amen. Sir Maki, kasama rin natin ang ating missionary sa Patnungon, si amen. Sir Joel Tandoy. Magandang tanghali po sa iyo, Sir Joel. Lagi mong tatandaan, sistema. At gayon din po, kasama natin lagi ang ating masugid na taga-subaybay, si Sir Gabi Pakba. No? Kasama natin ngayon. At maging si Sir Roel Royo. No? Kasama din natin sila. At ang isang magiting nating tatay na si Sir Jeffrey. No? Magandang tanghali sa iyo, Sir Jeffrey. Bantayan mo yung mga nakakulong dyan. Baka makatakas sila. No? Panoorin mo ng Baptist Lunch. Panoorin mo ng Baptist Lunch para hindi sila makaalis. At sa bawat isa, at maging yung mga nanay natin. Batiin ko lang to si Guro Hondaling.
Aha, SPD sige. yan, kapatid. Yan si Brother Limwell. Yan. Magandang tanghali sa inyo dyan, Brother Limwell, sa SPD. At I do believe na pinalalakasan mo yung Bluetooth mo para mapakinggan din ito sa opisina ninyo. Okay. So, kasama rin natin si yung mga kapatiran natin sa Ramos Tarlac, si Sir Richard, no? Sir Richard. Nakikinig na si Sir Richard. Oo. At si Sir Cesar Deos, Yan. kasama rin natin siya ngayon. Makati Central yan Wala yung kanyang partner eh. Talagang nagbebenta ng hopya. natabunan ng hopya. Sir Hindi na Maki. nagpakita Yan. At kaya sa lahat ng mga tatay, continue to be blessed sapagkat katulad nga ng sinabi ko, ay tayo ngayon full pack. Wow. Baka makalimutan ko. Shout out kay Brother Nards Ramos. Galing ako doon ngayon. Oy. Kamusta tatay? Ay, awa ng Diyos. Nagtuturok si tatay ngayon. Bunga na. Nag-insulin na siya pero okay. So far okay ang kanyang kalusugan. Sa nakita ko. Yung bago natin tatay. Shout out to. Wag mong gagambalahin pero hindi ko pwedeng katukin. Hinerico! Tulog pa ba? Hoy, pupuntahan ko mamaya, may Bible study ako doon, alas 5. Tinawagan ako kanina Tinawagan ako. Sabi ko, napatawag ka. Kaya sabi ko, alam ko, busy ka. Punta ako dyan mamaya. Room 602. Ay, dyan ako mamaya, alas 5. Yung duplicate, kuhain mo na. Siyempre. Yan, okay. Sa lahat po, sa lahat ng mga tatay na ngayon ay sumusubaybay na at share the link and tag the names ng inyong mga kasamahan sa trabaho at sa lahat para ma-enjoy din nila ang programang ito. Right? Katulad na nabanggit ko po sa inyo kanina, full pack tayo ngayon at ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon dahil ngayon sa itong programa na minsan lamang mangyari kaya dapat samantalahin. No? At biyaya ng Panginoon na meron tayo mga taong nakakasama sa pangangaral upang ito'y pagpapakita na hindi lang isa or dalawa or tatlo, kundi higit pa ang nagkakasundo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. At para po sa mga tatay na nandiyan dyan, we're not here because we're perfect. Sa tulad ng lagi po natin pinag-uusapan, there is no such thing about a perfect father, but there is always a thing to be a godly father. Yan po tatandaan po natin. Walang perpektong tatay. At lahat tayo ay subject na magkamali. Pero ngayong may gabay na tayo ng salita ng Diyos, walang imposible na maging maayos tayo na tatay. Amen. Alam nyo, itong si Sir Rudy, si Sir Noel, naririnig po natin sa kanila, hindi garantiya na pag may pera ka, may maganda kang posisyon sa buhay, may trabaho kang maayos, ang kasama nun or ang kalakip nun ay maayos na pamilya. Kasi as you look around, kung pera lamang ang sagot sa pagkakaroon ng maayos na pamilya, wala na sana tayo nababalitaan ng mga artista mayayaman na wala nang problema sa pamilya. Yeah, that's right. Pero kung makikita nyo po, as you notice on the social media, sila yung mga number 1 na naghihiwalay. Hindi ko naman nila lahat. Kundi may kita kayo na naghihiwalay na ang rason ay yung pinagmamalaki ng tao. Kasikatan, pera, material na bagay. So ibig sabihin po, tunay ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, ang sabi nga ng salita ng Diyos, lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa na ito ay mawawala, pero ang mananatili lamang ay ang final authority ng buhay natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya babalik tayo, Sir Rudy, Sir Noel, doon sa ating usapin patungkol sa rearing up a godly children. At kasi noong nakaraan, nag Mother's Day special tayo noong nakaraan. I hope na na-enjoy ng mga tatay at ng mga nanay ang selebrasyon ng ating Mother's Day. So, babalik tayo doon sa ating pinag-uusapan patungkol po sa paano tamang pagpapalaki ng isang anak. Alam nyo mga kapatid, sa oras na ito, may mga makakasama tayo na magbibigay ng kanilang personal testimony, magbibigay sa atin ng some lessons on how to rear up your children. Sapagkat, alam nyo, sabi ko nga kanina,
nandiyan dyan si Sir Noel, nandiyan dyan si Sir Rudy. Abangan nyo, young people, no? Abangan nyo sa balikatan. Magandang maririnig ninyo. Amen. Dahil yung lumaki ka nang wala kang gabay at magpapalaki ka na ng isang pamilya, ibang usapan yun. Right. Diba? Amen. Ibang That's usapan yun eh. Kaya nga, pero ipinakita ng testimony nila Sir Rudy, nila Sir Noel, na hindi imposible na bagamat ganun ang background mo, hindi imposible na makapagtayo ka at makapagpalaki ka ng isang batang may takot sa Diyos. That's right. No? Amen. Bakit po? Katulad ng sinabi ko at sinabi nila, isa lang naman, salita ng Diyos ang nagiging prinsipyo or nagiging denominator ng mga kanilang mga desisyon. Yeah, amen. Po, alam niyo hindi madali. Naniniwala po ako diyan. Hindi madali. Pero nandiyan dyan ang salita ng Diyos, no? Kaya kung sa atin hindi madali, tandaan nyo, walang hindi madali sa Diyos. Lahat yan ay magiging easy sa Diyos sapagkat walang imposible sa ating Diyos. Kaya yun lang ang kailangan natin gawin. Kaya we're here to encourage, no? We're not here to blame you, fathers. We're not here to condemn you, but we're here to help you and to be a blessing under the principles of the Word of God. Alam mo, sabi ko nga, Sir Noel, Sir Rudy, may mga tatay na nag-give up ng mga bagay na alam nila na parang yun ang susi. Sa ngalan lamang ng makita nila at matutukan talaga nila ng maayos ang kanilang mga anak. No? Kaya, sir, meron tayong feedback dito sa may speakers natin. Pakiayos na lang, please. No? At kaya, yan yung mga maririnig natin ngayon. Kaya bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, Sir Rudy, Sir Noel, i-welcome muna natin yung mga makakasama at makakatulong natin na mag-encourage sa mga fathers ngayon tanghali po na ito. Of course, kasama natin walang iba kundi kung ang team preparation ay may resident co-host na, ito, palagay ko soon to be. Sigurado. Soon to be resident co-host ng excuse me, the Baptist Lunch Fathers episode. Walang iba, kasama natin si Sir Andy Agdon. Yan. Oh, amen. And of course, on his left ay kasama rin natin si Pastor Dexter Rico from Bungabong, Oriental, Mindoro. At syempre kasama rin natin dito si Preacher Jude, ang ating mission pastor sa Bulalakaw, Mindoro. Pambihira. Kanina naririnig ko sila tatlo nag-uusap. Si Sir Andy pala ay may mga kamag-anak sa Mindoro. Sa madalit sabi, ang mga bisita natin ngayon puro taga Mindoro. Wow, amen. Hira talaga. Pull back tayo. Pastor Dex, baka gusto mo munang bumati sa ating mga nanonood. May source na. Yeah. Isang magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ngayon pong tanghali at babatiin ko rin yung ating mahal na pastor. Magandang tanghali, Owen Sir, sa isang pribilehiyo na kami narito upang kami din po ay maging bahagi sa TBL. At binabati ko rin yung aking anak na si Preacher Jinggoy at ang kanyang pamilya, wife niya at aking dalawang apo. Okay? At tatlo pala yan nandun sa taas. At ang aking may bahay, Nanay Joy, nakikinig din po siya ngayon. So, mga fathers, tutok lang tayo sa pagkakataong ito na kung saan ay mag-uusap tayo ng isang bagay na patuloy na magpapatibay sa atin, especially kung paano natin mapapalaki ang ating mga anak sa biyaya ng Diyos. Amen. Thank you, Sir Maki. Sir Jude, bati ka muna, Sir Jude, sa ating mga viewers. Kasi pag hindi mo nabati si Maymay, papalisin ka dito. Magandang tanghali po sa atin pong lahat, sa mga viewers, kay Pastor Hill. Salamat po sa panibagong pribilehiyo na muli ay maging guest po sa Baptist Lunch. And also, Sir Noel, Sir Rudy, and Sir Maki. Ay salamat po at na kami po ay nakasama nyo po ngayon sa tanghali pong ito. And also, to my wife and daughter Maymay and Sabel, ay keep tuning in at marami tayong makukuha dito sa programang ito. Right. Thank you po, Sir Maki. Sir Andy. Magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers and listeners po natin sa araw na ito. At ganun din po sa ating mahal na pastor at sa ating pong
mga viewers din sa even outside the country. Man. At ganun din po, magandang tanghali sa aking minamahal na asawa at maging sa aking kapatid na nag-tune din mula sa Tarlac. Wow. At may teachers din ako sa Batangas na nag-tune in siya. Wow, amen. Magandang Amen. tanghali po sa inyong lahat. At magpatuloy lang po kayo, huwag po kayong bibitaw. Man. Amen. Alright. So nakakatuwa po na ngayon ay talagang full pack tayo at magandang tanghali din sa mga area leaders na kasama natin ngayon. Kasama natin ngayon sir si Sir Rick Belmonte at si Sir Ian Juarez at si Sir Giovanni Zapatosi from Australia. Yan. At kasama rin natin Sir Jun Patubo from Cebu. Cebu. Yan. At si Sir Ivan from Pasay. Wow. Yan. At, Barangay 183. Barangay 183. Yan. Si Ma'am Merlin Ordonio, member ni Pastor Dexter. Yan. Maganda. At si Sir Ramon Escalada. Yan. Magandang tanghali po. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At katulad nga ng sinabi ni Sir Andy, huwag kayong bibitaw sa programa na ito. Mamaya pa yung Will to Win. Talo naman okay na yun. Pero mas marami tayong matututunan dito. Sabi ko nga po sa inyo, ako personally, I'm so humbled and privileged na maging anchor po. Co-anchor. Hindi naman ako talaga anchor dito, kundi ang ating mahal na pastor. Pero ako'y natutuwa sapagkat hearing from Sir Rudy, Sir Noel, ng kanilang mga life experiences kung paano nila ito dinidikit sa salita ng Diyos at ano ang naging dahilan bakit nagkaroon sila ng maayos na pamilya. Ako rin po bilang isang baguhan sapagkat sa pagpapamilya, marami rin po ako natututunan. Kaya makinig lamang po tayo at para sumarap ang ating spiritual na pananghalian, anuman ang ating alam, isang tabi muna natin yan. No? At hayaan natin na bigyan tayo ng ating Panginoon ng bukas na puso at bukas na kaisipan na tanggapin anumang prinsipyo ang matututunan natin mula po sa salita ng Diyos. So sa lahat ng mga fathers and to all the listeners of the Baptist Lunch, sit back, relax, and enjoy. Okay? Sir Rudy. Amen. Thank you, Sir Maki. At muli magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers natin. Dako po ulit tayo sa ating pagbabalik tanaw sa mga napag-aralan po natin. Ang mga kapatid, sabi nga ni Sir Maki kanina, yung pagpapalaki o pag-aalaga ng isang ama o ng isang magulang para sa kanyang mga anak, na ito'y mapalaki niya ng hubog o masasabi nating na ayon sa pamumuhay sa salita ng Diyos o sa Panginoon, ay napakahalaga. At muli nating sasariwain ang utos ng Panginoon sa mga tatay na sadyang ituro ng mga tatay na mahalin ng mga anak ang Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi po pwede na ang tatay ay magpaupo-upo dito. Hindi po pwede na ang pagtuturo sa isang anak ay baliwalain o iisang tabi ng isang tatay. Kundi, dapat ang tatay ang mangunguna na siya magtuturo sa kanyang anak na mamahalin niya talaga ang Panginoon. Amen. At ayon nga dito sa Deuteronomy chapter 6 verse number 5, And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently into thy children. So makikita natin, mga kapatid, na yung mga tatay ang inuutusan, na ituro sa kanyang mga anak na mamahalin dapat nila ang Diyos. Kaya nga dapat yung tatay ay committed. Committed sa pagiging tatay. Yan ang pinaka-the best doon, committed sa pagiging tatay. Kaya nga, lagi nating sinasabi, unawain mo na mabuti kung gaano kahalaga ang value ng iyong pamilya sa iyo. Sapagkat kung makikita mo ang halaga nito, ay hindi mo pwedeng baliwalain yung mga bagay na inuutos sa iyo ng Panginoon na dapat mong ituro sa kanila na mamahalin nila sa buong buhay nila ang Diyos. Kaya nga hindi po pwedeng magpaupo-upo lang ang tatay, magpa-relax-relax eh. Kaya nga sabi dito, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down,
and when thy riseth up. So makikita natin mga tatay, talagang saan man, anuman ang sitwasyon, anuman ang iyong kalagayan, ituturo mo talaga ang patungkol sa Panginoon. Kaya, tingnan mo na mabuti, gaano ba ito kahalaga sa buhay mo, itong pamilyang ito? Ano ba ang value nito, itong pamilyang ito? Kaya nga sabi ko nga, dito inuubos mo yung oras mo sa pagtatrabaho kasi gusto mong bigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya. Pero wag mong kalilimutan na ang pinakapangunahing utos ng Diyos ay ang ituro natin sa ating mga anak na mamahalin talaga nila ang Diyos. Baka na mamaya na ibigay natin yung mga pangangailangan nilang mga bagay-bagay, which is good naman. Pero hindi mo po pwedeng iisantabi na dapat mo talagang ituro ang pagmamahal ng Diyos at maging yung mamahalin nila ang Diyos. Kaya kasi accountable tayo doon bilang tatay . Sabi nga, lahat isasakripisyo mo. Makita mo lang na ang iyong pamilya o ang iyong mga anak ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang pinaka-the best. Kasi tingnan mo, sabi nga na kanina, introduction pa lang. Maraming tatay, kung ang pera lang ang dahilan para masabing maganda ang buhay, ay sa totoo lang, ang dami na talagang magandang buhay kasi marami ng pera . Hindi po ba? Marami ng tao ang maraming pera. Okay, pero makikita mo, halos yung sa dami ng pera nila, yun din yung pumipeste para baliwalain nila yung kanilang pamilya. Kaya nga kilala ng anak nila yung pera pero hindi nila kilala yung Diyos. So makikita natin doon na talagang mali . Mali yung ipinakita ng tatay o inintroduce ng tatay sa kanyang anak. Pinabayaan niya yung bagay na patungkol sa Diyos. Which is, sabi nga, kung tutuusin at kung susundin lang natin itong bagay na ito na ipinag-uutos ng Panginoon, hindi na tayo mamumroblema talaga . Sa totoo lang, pag uwi mo ng bahay, ano ba naman talaga yung sasalubungin ka ng iyong mga anak? Bunga ng ganda ng iyong mga itinuro. Makikita mo yung respeto. Amen. Andoon yung pagpapahalaga nila bilang isang tatay sa iyo. Ay, pambira. Andyan yung sasalubungin ka ng pagbati, may pagmano, may paghalik. Ay talagang makikita mo, andoon yung pag-alaga, andoon yung pangungumusta, andoon yung paglalambing agad na sasalubong sa'yo. Yeah. Pero makikita natin, mga tatay, hindi ganun ang pagdating natin sa ating tahanan, hindi ganun ang sumasalubong. Makikita natin yung ating mga anak may hawak na cellphone. Yeah. Parang walang nakitang tatay, parang walang nakitang nanay. Katapos makikita mo yung hugasan, ang dami. Yung kalat ng bahay. Oh, yeah. Pero busy sa cellphone, busy sa TV, Amen. sa laptop. Mga tatay, kung nakikita natin yung bagay na yon, asan yung tamis ng home sweet home kung tawagin? Amen. Wala . Sa totoo lang, makita mo makalat . Sa totoo lang, hindi mo gugustuhin . Pagod na pagod ka sa trabaho. Tapos pagdating mo, halos hindi ka binansin ng anak mo. Yeah, amen. Pangit That's naman right. yung ganun. Yeah. Kaya nga, dapat ngayon pa lang, habang bata pa yan, tuturuan mo na. Kasi katulad ng sabi ko, hindi yan mananatiling bata. Darating ang araw. Abay, habang sila ay palaki ng palaki, palakas ng palakas, tayo naman pababa ng pababa, pahina ng pahina. Yeah. So, ganun din pagdating sa kitaan. Makikita mo na ang anak mo nagtatrabaho na. O, di po ba? Which is okay naman yun kasi naituro natin yung bagay na yun. Yeah, O, amen. pero tanda mo, pag hindi natin naituro sa kanila ang patungkol sa Panginoon, Yeah. pagmamalakihan nila tayo niyan. Kaya mapangit po yung ganon. Kaya nga mga tatay, ini-encourage ko po kayo na itong programa na meron tayo dito ay talagang pakatutukan natin. Yeah. Magsakripisyo tayo alang-alang sa pagiging committed natin sa ating pamilya bilang isang tatay. Importante ito . Isakripisyo mo ang lahat para sa iyong pamilya. Tanda mo, sa iyo ibinigay ng Panginoon ang pinakamalaking responsibilidad upang pangunahan, ilid ang iyong pamilya na ituturo mo sa iyong anak. Yeah, Na amen. mamahalin nila ang Diyos sa buong buhay nila. Amen. Amen. So, Brother Maki. Yes, sir. Alam nyo, napakaganda nung tinalakay ni Sir Rudy. Totoo, alam mo, totoo yun, Sir Rudy. Eto nga, nag-message ako kasi nagpapasalamat si
Ma'am Andiyan na si Pastor. Carmela. Opo, magandang tanghali po, Pastor. Nagpapasalamat si Ma'am Carmela sa mga full-time staff. Kaya sinagot ko lang yung mensahe ni Ma'am Carmela. Wow, amen. Yan. Kaya, alam nyo, maganda po yung sinabi ni Sir Rudy kanina. Alam, totoo po yun eh. Yung tamis, meron pa yan, hindi lang yan home sweet home, Sir Rudy. Meron pang nakalagay dyan, Lord blessed our home. Oh. Yan, diba? Amen. Pamilyar, Nakikita diba? sa pintuan Oo, yan, eh. nasa pinto yan. Oo. Nakasabit yan sa pinto. At, Nakaukit sa paluchina. Oh, yeah. kaya mga nakaganon yan eh. Pero kung mapapansin nyo po, maganda yung sabi ni Sir Rudy. Paano mo makikita ang tamis sa loob ng isang tahanan at pagpapala ng Panginoon sa loob ng isang tahanan kung ang mga leader ng tahanan ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po, kanina binabalik tayo ni Sir Rudy kung paano natin ituro ang turuan ng ating mga anak, paano ito palakihin sapagkat napakahalaga. Kung maalala niyo po, yung akin po nabanggit po dito, no, fathers, yung mga anak nyo po ay reflection ng inyong personality sa loob ng tahanan. That's right. Kung ano po ang personalidad ninyo sa loob ng tahanan, magre-reflect po yan sa anak po ninyo. Amen. Kaya nga di po ba, pag kami ay nagpapasaway, ang sabi nyo po sa amin, wala naman kaming itinurong ganyan. Yan, di ba? Bakit po? Yan. Kasi magre-reflect po talaga yung personalidad ng anak sa loob ng tahanan kapag ang isang tatay ay walang naiturong ganun. Di ba? Kaya nga galit na galit ang mga tatay, ganun na lamang pagalitan ng mga tatay ang kanilang mga anak. Sapagkat naniniwala po ako na kung meron mang gagawin ng isang tatay, ay yan yung palakihin ng kanyang mga anak ng maayos. Kaya maganda po. Sir Noel, may gusto kayo dagdag bago tayo dumako sa ating mga bisita ngayon. Yes, sir. At salamat, Sir Maki. Katulad nga na, napakaganda yung sinabi ni Sir Maki na yung ating mga anak ay reflection po natin yan, mga kapatid. At kung ano po tayo, yun yung ating mga anak. Dahil tayo po, kung sa atin po nakasalalay ang kanilang training sa loob ng ating tahanan. Kaya nga, kung wala po tayong matibay na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon at wala po tayong kaalaman patungkol po sa kanyang salita, ay hindi po natin maisasalin sa ating mga anak. Nakikita naman po natin ang kalagayan natin. Ako, naabutan ko talaga yung buhay ng isang pamilya sa probinsya. Na katulad nga ni sinasabi ni Sir Rudy kanina na kapag ang tatay o ang isang ama ay dumating sa loob ng tahanan, ang kanyang mga anak ay naglalapitan na at nagmamano. No? Nagmamano at humahalik. At totoo naman po yun mga kapwa ko ama ng tahanan na isang malaking pampalubag sa atin kapag yung ating mga anak maging ang ating may bahay, ay talagang nakikita nila yung pagrespeto, yung pag-honor sa atin. Hindi man natin hinihingi yan, hindi man natin idinidemand yan, pero yun po yung sabi ng Bible eh. Honor. No? Honor thy father and thy mother. Di ba? Kaya nga, kung wala tayong maisasalin sa kanila na salita ng Diyos, na siyang kanilang gabay sa kanilang paglaki, ay talagang mapapariwara ang kanilang buhay, mga kapatid. Dahil alam niyo naman po, ang daming kaagaw na po ng mga bata sa ngayon, no? At talagang makikita natin yung cellphone, pag hindi natin ginamit yan ng maayos, talagang yan ang magpapahiwalay sa ating pamilya. At of course, siyempre, tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, sa atin talaga nakaatang responsibilidad. Kaya, wag natin pagsawaan. Wag natin i-give up yung ating leadership. At lalong-lalo na kapag ang ating mga anak ay nagkakaroon na ng kita, no? At para pakiramdam nila na talagang may kapangyarihan na sila sa loob ng tahanan. Wag po natin ipaparamdam. Wag natin i-give up yung authority na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Dahil kapag ibinigay natin yan sa ating mga anak, mga kapatid,
magulo ang loob ng tahanan. Right. No, walang sistema, walang gobyerno. Ano, napakahalaga na may gobyerno sa loob ng tahanan. At ang gobyerno natin, mga kapatid, ay dapat nakabase sa salita ng Diyos. Kaya napakapalad natin ngayong tanghali, mga kapatid, dahil makakarinig tayo ng isang buhay na patotoo. Katulad nga ng sinabi ni Sir Maki kanina, hindi po yaman ng sanglibutan, hindi po pera, hindi po malaking bahay, maraming sasakyan, o magagarang kagamitan ang siyang mag-aayos ng ating tahanan, lalong-lalo na sa pagpapalaki ng ating mga anak. No? Hindi po yan garantiya, mga kapatid. Sabi nga ng ating mahal na pastor, marami na siyang nakita na talagang successful. Sasabi mo sa larangan na kung makasanglibutan, talagang may mga tinapos ang kanilang mga anak. At sila'y nagtapos sa mga kilalang eskwelahan. No? At yung iba nga, sa ibang bansa para talaga nila pinag-aral eh. Bakit? Upang magkaroon sila ng maayos na buhay. Pero makikita mo, mga kapatid, nag-aral yan sa ibang bansa. Ginastusan niya ng mga magulang. Walang masasabing tunay na pamilya. No? Walang masasabing tunay na pamilya. Hindi niya maituturo ang kanyang pamilya. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kapwa ko ama ng tahanan, pakinggan natin ang napakagandang patotoo ng ating panauhin ngayong tanghali. Sir Maki. Yan, kaya ngayong pong tanghali po na welcome po na. Hindi pala yan. You arose, man. Mali. Let's welcome po ang ating po mga tagapagsalita po ngayon. Walang iba kundi Sir Andy, Pastor Dexter, and Preacher Jude, the Mission Pastor. Yan, kaya ngayon po, no, ay ibibigay muna natin sa kanila at mamaya may magandang katanungan si Sir Noel para kay Sir Andy na, Fathers, I want you to listen carefully at ano man ang sagot ni Sir Andy dito, ako'y naniniwala that this will really help you, fathers, no? Yung dahil hindi madali ang iniwan ni Sir Andy, no? Kung usapang material na bagay, pambira, bakit ka aalis doon? Bakit ka aalis doon? Nasa bed of roses. Yes, yan. Kaya pero makita nyo naman mamaya kasi nakaka-excite eh. Pero bigyan muna natin si Pastor Dex. Pastor Dex, yan. Pastor Dex, encouragement po para sa mga tatay natin sapagkat isa ito sa mga tatay natin dito sa ating simbahan na kita mo naman kung paano niya pinalaki. May anak na siya ngayong pastor at may anak na siyang natutulog ngayon. Hindi, preacher yun. Preacher. Assistant pastor si yun. Goy. Yeah, si Pope. Yeah. Si Pope Jing the 53. Pastor Dex. Maraming salamat, Sir Maki, sa pagkakataon na kami iyong binigyan ng pagkakataon na kami magkaroon ng kaunti lang na maging bahagi, no, sa programa natin. Alam nyo, mga katatayan, at kami naman po dito na habang kami nagsasalita, ay kami naman ay hindi naman kami perfectong tatay. Sometimes kami ay nagkakamali din. Pero ito lang po ang isang pabaon ko palagi sa inyo, no, na ito ang aking naging pinanghahawakan din. Sapagkat from the start, wala naman tayo eh. Pero isa lang po ang aking nakita dito kung paano ko napalaki ang aking mga anak. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Maliwanag doon sa Book of Proverbs, di ba? Chapter 22 verse 6. Turuan, no? Train up a child. So ito yung mga naging puhunan ko kung bakit ko napalaki ng ang aking mga anak. Hindi sa laki ng katawan, ha? Hindi hubog ng salita ng Diyos. Amen. Alam nyo, sabi ko nga, I'm not a perfect father. Pero isa lang din, hindi rin ako bumitaw. No, mga katatayan, kapwa ko, hindi ako bumitaw sa salita ng Diyos. Kaya yun ang naging way kung bakit ang aking dalawang anak na lalaki ay nakasama ko. Napalaki ko, nakasama ko sa gawain ng Panginoon. Nagkaroon sila ng pamilya. Wala pa rin sukat, kundi yung salita ng Diyos pa rin ang kanila din pong pinapanghawakan. Kaya nga, alam nyo, wag na tayong magpakalaot-laot eh.
walang ibang pinakasusi kundi ang salita ng Diyos talaga. Amen. That's Kasi right. without the word of God na ating pong batayan is wala rin talaga eh. Yeah, So ito that's lang right. ito yun ang mga pinakapuhunan po natin. No, kasi isa pa, pag tayo bumitaw ng mga tatay at tayo nagsawa, gaya na yung sinabi nga kanina ni Sir Noel, pag tayo nagsawa, ay wala na. Saan pa pupunta? Totoo. Yan. Wala. Ito, kapatid. Ay, pamambihira, medyo matagal na tayo sa mundong ibabaw nito. Yeah. Magsi-54 na ako eh. May mga apo ka na. Pastor. Yeah, pero yun yung naging way lang eh. Na talagang bumalik ako dun sa kapamaraanan talaga at ano yun? Salita ng Diyos. Amen. That's right. Sabi ko nga, minsan may failure, pero wala akong pinakapanghawakan sa buhay ko kung paano ko sila nadala ay ang Biblia. Ang salita ng Diyos, yun ang naging way kung bakit ko napalaki sila, nakasama ko sa gawain ng Diyos, hindi kami bumitaw kung ano sinasabi ng Bible. Amen. Oh? That's Kasama ko, of course, kasama kong aking may bahay dyan sa aking pagpapalaki sa aking pong mga anak. Kaya sa mga kapwa ko tatay, alam nyo, mga kapatid, no, sabi ko nga, ulitin ko, hindi ako perfectong tatay, pero gusto ko lang din maibahagi sa inyo ang naging buhay ko. No? At makita nyo naman, no? Kaya yan lang din ang naging susi kung bakit ako narito, bakit kami narito ng aking pamilya, mga anak ko, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Simple lang, maging committed lang tayo kung ano yung sinasabi ng Bible. Amen. At I believe na tayo makaka-build ng godly family, strong, Amen. godly family. Sapagkat makikita mo anak mo, makikita mo pamilya mo, wife mo, of course, sa iyong leadership yan. At Amen. pinagkukunan ay ang salita ng Diyos. Amen. So ayoko nang magpa-cut out tayo. Wala naman tayong ibang batayan kundi ang salita ng Diyos eh. The problem lang is hindi natin nasusunod. Amen. That's Madali tayong magsawa, madali tayong kumalas. Yeah. Pero ang pinakasusi ng pagkaroon ng maayos, makakapagpapalaki tayo ng mga anak, huwag kang bumitaw sa salita ng Diyos. Amen. That's right. Once again, tatay, I encourage you, stand for what is right. You. Manindigan ka. Lead your family Yeah. with the Word of God. Amen. Sir Maki, yun lamang po. Ayoko naman paka-laut-laut, pero yun lang ang iiwanan ko sa kanila. Amen. Thank you, Amen. Sir Maki. Thank you po, Pastor Dex. No, isang malaking encouragement sapagkat nakitang-kita naman po natin yung resulta ng pagpapalaki ni Tatay Dex. Kaya pagdating sa resulta na yan, hahayaan ko yung anak niya ang magsabi kung anong klaseng resulta ang meron kung paano siya pinalaki ng tatay niya. Amen. Yeah. Preacher Jude. Amen. Thank you po, Sir Maki. At sinabi naman po ni Sir Maki kanina, ay ako po ang maliwanag na resulta sa paninindigan ni Pastor Dex sa salita po ng Diyos. Sabi ko nga, lagi ko pong tuwing nag-uusap po kami ng Panginoon, sabi ko, kung ang tatay ko panigurado ay nawala din sa gawain, walang pinakitang pagmamahal sa ministry, nasaan din kaya kami ngayon ng kuya ko? Amen. Sabi That's ko talagang talagang yung result na yon naging feedback sa amin ngayon na may family na rin kami ng kuya ko. Talagang bumabalik sa amin na talagang salamat sa Panginoon na nindigan yung tatay namin. Okay, sabi niya nga hindi siya naging perpektong tatay, pero talagang ang pinakang magandang ginawa niya talagang nanindigan siya sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. And hindi kami kumbaga yung dugtungan ko lang din yung sinabi ni Ninong kanina na when it comes to relationship ng anak sa magulang, na kahit nga yung pagbibless, yung pagkikis sa magulang, ay yung ibang bata ngayon nandidiri na pagkinis ng magulang, hindi na wala nang kasanayan pagdating sa pagbibless. Pero hindi yan patungkol sa kasanayan eh. Sa pagtuturo talaga babagsak pa din. Amen. Bago masanay ang mga bata, tinuturuan muna. Yeah. Kaya nga sabi ni Pastor Dex dun sa Proverbs nga, train up a child. Ibig sabihin, kung na-train mo pa lang habang maliit pa lamang sila, na-train mo na ipakita mo na kung anong dapat nilang gawing respeto, hanggang sa paglaki at hanggang sa magkapamilya, maituturo pa nila yan sa kanilang anak. And same thing, na binigay sa amin na example ni Pastor Dex, ina-apply ko rin yun sa pamilya ko at sa anak ko. Yeah. And that is the result na na-build sa akin dahil sa pag-stand ni Pastor Dex ng aking tatay sa salita ng Diyos. And here I am na meron na ring sariling pamilya at ang gusto kong makita rin
na hindi ako perfecto, pero ang gusto ko rin na makita sa akin ng anak ko ay yung maganda, at lalo't niya na makita niya sa aking example ay mas lalo niya ring mamahalin ang gawain ng Panginoon. Lalo't kami po ay nasa mission field ngayon, ay talagang salamat. Ako kasi sa ating mga viewers, ay hindi naman tayo lumaki na namulat pa sa mundo na blessing po na ako'y namulat na talagang nasa simbahan na po ang aking mga magulang. Amen. And that's a great blessing na hindi na po tayo napalikupan ng landas. But ulitin ko po, we are not perfect, but it is only by the grace of God kung bakit po kami nagpapatuloy po ngayon. Kaya sa mga katatayan, huwag po tayong magsawa. At kami po ang isa po sa living testimony ng paninindigan po ng aking tatay, and I am the result na ngayon po na may sarili na rin pamilya, na kung ano rin po ang example na nakuha ko sa tatay ko, ina-apply ko rin po sa pamilya ko. Okay, maraming salamat po at maraming salamat Sir Maki. Yeah. Alam mo, Sir Rudy, Sir Noel, regarding doon sa sinabi ni Sir Jude, no, bago tayo dumako kay Sir Andy, gusto ko lang pasubalian po yun sapagkat totoo po yun kasi ito po ay encouragement sa mga tatay na maring may mga tatay na talaga namang naninindigan at naniniwala naman po ako na walang tatay na gustong mapahamak ang kanyang anak. That's right. Na ako naniniwala, 100% naniniwala po ako dyan. Pero maring yung mga tatay, may mga tatay ngayon na nanonood na nandudong ka na sa edge of giving up, no? Nasa edge of giving up ka na kung saan dahil parang hindi ka nakakakita ng magandang resulta. Yeah, amen. May mga ganyan po, may mga ganyan pangyayari that sasabihin mo nga na binigay ko na lahat Yeah. Kaya nga po nandito tayo na nakita nyo, walang nakaupo ngayon dito na nakasarado ang Biblia. Sapagkat bilang isang tatay, pwede mong ibigay ang lahat. Totoo po yun sinasabi nyo. Pwede nyo ibigay ang lahat, ang pera, material, karangyaan ng buhay, lahat ng pangangailangan, food, shelter, clothing, pwede mo ibigay yan. You can produce it to your family. Walang tatay ang walang pangarap na hindi maibigay yan sa kanyang pamilya. Pero alam nyo po ba, hindi lang yan ang susi para masabi mong ibinigay mo na ang lahat, pero hindi pa rin sila maayos. Kung mapapansin nyo po, ibig sabihin po nun, yun ang palatandaan na hindi mo pa nabibigay ang lahat. Sapagkat kailangan mong ibigay ang isang susi sa lahat. Hindi mo lang ibigay ang lahat, kundi ibigay mo ang susi sa lahat. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tingnan nyo po, dito po sa Book of Proverbs, meron po ditong isang anak na nagsasalita. No? Isang anak na nagsasalita na una, kung mapapansin natin dito yung construction ng kanyang pagsasalita, inuna niya sa kanyang anak. At sinabi niya rin kung ano ang tinuro sa kanya ng kanyang tatay. Hindi tayo magpapaka-layo-layo pa. Si King Solomon, isa sa mga matagumpay na leader ng Israel. Isa sa mga matagumpay na hari na sa lahat ng istorya ng hari, siya lang ang nakapagtayo ng templo para sa Panginoon na hanggang ngayon ay nakatayo pa. No, alam natin yan. No? Tingnan niyo po dito, babasahin ko lamang po sa inyo. Dito po in the book of Proverbs, no? Proverbs chapter number 4. Tingnan niyo po, babasahin ko. Sabi ng Bible, "Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law." Kung mapapansin nyo po, yung kanyang pagsasalita dito, in-encourage niya ang kanyang ang mga anak na makinig sa instruction ng tatay. Amen. Bakit po? Dahil sabi niya in verse number 2, wala silang binibigay na hindi maayos, kundi sabi niya nga, "For I give you good doctrine." Wow. Good doctrine. Sabi niya, that's why, forsake ye not my law. Huwag mong ibaliwala yung commandments na ibinibigay ko sa iyo, yung instruction, sapagkat yan ay good doctrine para sa iyo. Now, sumunod siya. Bakit ganun siya ngayon magturo sa kanyang mga anak? Sapagkat itong sabi niya, verse number 3, "For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother."
And then pagkatapos, ito po ang sinabi niya. Verse number 4, ito ang ginawa ng tatay niya. He taught me also. Big sabihin, tinuruan siya. And said unto me, let thine heart retain my words. Yeah. Keep my commandments and live. Wow. Kalain niyo po, no? Yung tatay ni Solomon, ganun siya tinuruan. Wow. Powerful. Kung titingnan nyo at pag-aaralan natin sino ang tatay ni Solomon, isa rin sa mga greatest king ng Israel. Walang iba kundi si David. Wow. Amen. Sino si David? Tinawag na a man after God's own heart. Kaya nga ganun na lang yung pagturo po niya kay Solomon. Sabi ni Solomon, he taught me also and said unto me, let thine heart retain my words. Yeah. Keep my commandments and live. Wow. Yan ang pinakamaganda mga tatay na maituro at maipasa po ninyo sa amin. Yeah. Dahil sabi ko nga nandiyan dyan, si Preacher Jude, ano man po, katulad ng aking life verse, I am what I am by the grace of God. At naniniwala po ko dyan na isa sa mga ginamit, ano man po ang posisyon ko ngayon, ano man ang narating ko po ngayon sa aking pong buhay, isa lang po ang rason yan. It's because merong isang tatay na nagsabi sa akin, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. Wow, Alam niyo po, mga tatay na nandyan, sabi ko nga po sa inyo maring maibigay ninyo ang lahat, pero kailangan yung ibigay ang susi ng lahat. Amen. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya yung kanina narinig po natin kay Sir Rudy, kay Sir Noel. No, madali lang, katulad nga nun, yun yung mga sinabi niyo po, mga basic na kumbaga sa panahon ngayon, mga basic na kaugalian na dapat hindi nawawala. Yung magmano, humalik sa tatay. Abay, sa young people, sabi ko nga ngayon sa Team Focus, nung nakaraan Sir Rudy, Sir Noel, Sir Pastor Dexter, Sir Jude, Sir Andy, sinabi ko nga sa Team Focus, ihatid ka ng nanay mo sa school, hiyang-hiya ka Yeah, totoo yan. Di ba? Totoo yan. Pag hinatid ka ng magulang mo sa school, hiyang-hiya ka. Yeah. Pag nakaangkas ka sa motor ng tatay mo, nahihiya ka. Yeah. Pero kapag umangkas ka sa angkas, sa Move It, sa lahat ng ano pang joyride, hindi ka nahihiya. Yan. May kakilala Diba? ko. Oh. Alam mo, kung kailang graduation na, Oo. sinabihan niya yung nanay niya, hindi po pwede yung magulang. Oo. Hindi niya Graduation pinasama yan, yung nanay niya. Hindi My pwede yung goodness. magulang. Alam mo, sa totoo lang, talagang kinahihiyayan niya yung magulang niya. Wow. Yeah. Wala pong marcha, hindi po pwede yung magulang. Wow. Mantaki mo, hindi niya pina-attend yung nanay niya. Kawawa. Ang matindi. Matindi, no? Sa totoo lang, ikinahihiya niya yung nanay. Alam niyo kung bakit? Kasi yung trabaho ng nanay niya ay nagbabasura. Uh-huh. So, dahil doon, ayaw niyang pasamahin. Abay, sadya talagang sabi ko, pinapag-aral ng nanay, ng tatay, itinaguyod ayon sa hanap buhay ng pagbabasura, pero kinahihiya niya. Nakakalungkot. Yeah. Nakakalungkot. Kaya sa mga tatay po na nakikinig po ngayon, let's be like David right here. Kasi makita nyo po, ang nagsasalita na po dito, anak niya na Solomon. Si Solomon na ang Amen. nagsasalita dito. Kaya ganun na lamang po sabihin ni Solomon sa mga anak, hear, ye children, the instruction of a father, of thy father. Bakit? Kasi si Solomon mismo, Sir Rudy, Sir Noel, nire-recognize niya na kung ano siya ngayon dahil yun sa tatay niya. Yun. Amen. Kasi maliwanag po, sabi po, verse number 3, for I was my father's son, wow. tender and only beloved in the sight of my mother. Akalain nyo naging kaaya-aya siya, naging pleasant siya, naging katanggap-tanggap siya, naging mahal siya ng kanyang nanay. Bakit? He taught me also. Ito, alam mo, Sir Noel, Sir Rudy, napaka-striking netong verse number 4. No? Kaya sa mga tatay po dyan, may this verse encourage you all to teach your children. Amen. To teach your children na let thine heart retain my words. Amen. Keep, That's good. kalain nyo po to, Amen. keep my commandments and live. Pwede naman sabihin ni David at kay Solomon, sabihin ni David kay Solomon, anak, mayaman na tayo. Yeah. Ang bira, nasa
kumbaga ngayon, political dynasty tayo eh. Mhm. Pagkatapos ko, matik, ikaw eh. Oh, Tama. sunod-sunod tayo, mayaman na tayo. Sige na, mamuhay ka na lang eh. Pero hindi po eh. Bahala ka na. Bahala ka na. Yan. Pero ang sabi po ni David, sabi ni Solomon, He taught me also and said unto me, panatiliin mo sa iyong puso ang lahat ng aking itinuro. Yeah. Let thine heart retain my words. The words there, brethren, is the teachings. Walang iba kundi yung mga tinuro ni David kay Solomon. amen. At higit sa lahat, bago ka mag-live, bago ka mamuhay, ang sabi ni David kay Solomon, keep my commandments. Wow. Guard it. Kasi paglabas mo dyan, sigurado may kukuha niyan. That's true. Amen. Paglabas mo dyan, may impluensyang kukuha niyan. Mga tatay, ano po? I am here to encourage you. Alam ko po, baguhan din ako sa pagtatatay. Maaring yung experience nyo sa pagtatatay, hindi ko pa na-experience. Pero mga kapatid, let's set aside that. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga po, kung ano si Preacher Jude ngayon, maliwanag. Kung ano po ako ngayon, bunga yan. Ako kung nandito lang si Sir Emilio, nandito lang anak ni Sir Andy, nandito lang sila Trisha, sila Pauline, pwede po namin itong sabihin na anuman kami ngayon ay bunga ng isang tatay na nagsalita ng ganito. Amen. Keep my commandments. Alam nyo po, pag nakarinig ang mga anak sa magulang, sa tatay nila ng ganyan, man, I'm telling you, talaga naman, sasabihin ko po sa inyo, iba ang magiging epekto niyan sa kanilang anak. Yeah. Kasi Amen. pag unsure, alam nyo po, unsure kami. Pag lumabas kami, kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, di ba? Tahasan niya sinasabi sa pulpito na kapag magkahiwalay na kami ni Maki, hindi ko na yan kilala. Amen. Di ba? Bakit po? Kasi hindi namin alam kung anong nakaabang doon. Yeah. But if there is that one father in the home that will Yun. say, keep my commandments Yun. and live. That's true. Di ba? Guard. Kasi yun po yung magsisilbing warning na, anak, paglabas mo dyan, may makikita kang lalaki na hindi umaakto na parang lalaki. Yun. May babae dyan na umaakto na parang lalaki. Amen. Meron dyan, may makikita ka dyan na dalawang tao na hindi magiging magandang impluensya sa'yo. Mhm. Ganun ang makikita nila pag lumabas. Yeah, Now, amen. if you will not say na, just live, if you will just say na, anak, just live. Yeah. Oh. Kaya yung mga sinasabi na you only live once, huwag kayong maniwala doon. Mhm. Young people, bagamat may nagsabi niya sa programa, huwag kayong maniwala doon. Oh. That's true. Sapagkat That's ang true. kailangan nating maintindihan dito, young people, yung iniiwan sa atin ng ating tatay. Kaya sa mga tatay po, we're here, Preacher Jude and I are here. Ako po, honestly, natutuwa ko. Ngayon, napapalibutan ako ng mga tatay. I can say that I am in the multitude of counselors right now. Na pasalamatan ninyo. No, sa mga tatay na nandiyan dyan, huwag po kayong magsawa. Nandito kami, Preacher Jude. Ano man po ang nangyari sa amin, pwede rin po mangyari yan sa inyo pong anak. Bagamat magkakaiba tayo ng estado ng buhay, posisyon sa buhay, pero yung kagandahan ng buhay na itinuturo ng salita ng Diyos na pwede mangyari sa isang anak, posibleng mangyari po yan. Amen. At sa mga tatay, keep on. No? Keep on, huwag kayong magsasawa. Lumabas si Solomon from David. Lumabas, nagsalita as king, at Ecclesiastes, nagsasalita na siya as preacher. Amen. Kalain niyo po yung dalawang posisyon na narating ni Solomon, Sir Rudy, Sir Noel, Yeah. hari at preacher. Amen. Oh. Kung titingnan natin, mataas na pwesto sa society at pinakamataas na pwesto sa harap ng Diyos. Yeah. Amen. Diba? Lahat yan naranasan ni Solomon. It's because of one father that told him or teach him, let thine heart retain my words. Keep my commandments and live. Amen. Napakaganda po, no, mga fathers. Sir Noel. Yeah. Maraming salamat, Sir Maki. Pero bago po tayo magpatuloy, ay basahin po natin yung comment ni Preacher Michael. Ano po? Sabi rito, Amen. Sir Maki Laurena, tama po yan. Makinig sa salita ng Diyos. Whether bago or matagal na, bata o matanda, na ang salita ng Diyos pa din ang final authority. Thank God for His word and His chosen man. Kaya nga, napakaganda. Si Sir Michael, talagang nakikita niyo po na salita ng Diyos pa rin talaga ang dapat mangibabaw. Ngayon po tanghali ay kasama po natin si Sir Andy. At nakikita naman natin yung kanyang patutuo na siya ay nagtrabaho ng 23
3 taon sa Riyadh. Sa Riyadh, ano po? At bigla pong dumating sa kanyang pasya o nagdesisyon po siya na sa kabila ng lahat, of course, alam naman natin na maraming mga tatay ang nag-aasam na mag-ibang bansa. Bakit? Ano ang kanilang layunin? Dahil para mabigyan ng maayos na buhay at maayos na kinabukasan ang kanilang mga anak. No? Yun yung kataga kung bakit nakikipagsapalaran ang isang tatay at pinipili niya na lumayo sa kanyang pamilya upang magtrabaho sa ibang bansa dahil, of course, alam naman natin ang kitaan dito sa ating bansa, no? Hindi naman natin minamaliit, pero sadyang maliit talaga ang kita, ano po? Pero makikita nyo mga kapatid, yung 23 years na pagtatrabaho ni Sir Andy sa ibang bansa ay talagang kung tignan mo, stable job na siya doon eh. No, stable 23 years, lahat ng bagay na gusto niyang ibigay sa kanya mga anak ay pwede niyang ibigay. Name it! At ibibigay ko sa iyo. Yan ang mga, syempre, iba ang kitaan doon, malaki ang salapi. Pero nais kong tanungin si Sir Andy, no? Sir Andy, ano po ang nagtulak sa iyo at nagkaroon ka po ng desisyon na hindi na mag-ibang bansa at pinili mo na lamang na mamuhay dito at manatili sa iyong pamilya. Of course, sa kabila na lahat, siyempre malaki ang kinikita mo doon. At ngayon, siyempre wala kang trabaho, nagpasya ka na i-supervise mo na lang ang iyong pamilya. Anong nakita mo na pangangailangan ng inyong anak, especially sa inyong may bahay, na kinakailangan na hindi na ako lumayo at para tutukan ko ang aking pamilya dahil ang kailangan ay ito. Ano pong mga bagay po ang nakita nyo, Sir Andy, na siyang nagtulak sa iyo na manatili na lamang dito sa ating bansa kaysa sa mga ibang bansa ka pa po? Muli po, magandang tanghali po. Salamat po sa inyong tanong na yan, Sir Noel. Maraming po salamat sa inyong tanong po. Unang-una po, repeatedly ko po naririnig po sa ating mahal na pastor yung our choices, our decisions we made determines our destiny. Wow, that's great. Amen. And really, that's a great conviction po sa buhay ko. Kasi galing ako sa pamilya na hindi maganda. Marami kaming magkakapatid at mga tiyuhin ko, babaero, lahat na ng bisyo, lasinggero. Nangarap po ako ng magandang buhay. At I am so grateful and privileged enough na sabihin po sa inyo at maging sa lahat po na nakikinig, lalo na po sa katatayan. Yeah. Nabanggit po kanina po yung mga batayan, kung saan tayo dapat nakalinya, ano yung saan tayo naka-angkor. Malimit pong nabanggit yan po kanina. At noong pong ako po ay nakikinig palagi sa ating mahal na pastor, through online po yon. I was really convicted na mas mahalaga ang pamilya. Yun. Mas mahalaga ang pamilya kaysa anumang halaga na kikitain ko po doon sa ibang bansa. Bagamat yung sarili ko po ay naging asset na po ako ng company. Ayaw niya po nila akong bitawan, but I told them na it's about my family. And nirespeto naman nila yon. At kaya naman po, ako po ay nagpasya. At yung pasya po yun hindi po yun bunga ng emosyon. Kundi talagang matibay po, kagaya ng nabanggit po ng ating ni Sir Maki kanina, yung pong good doctrine. Kasi po galing po ako sa galing po ako sa isang grupo na ng pananampalataya sa mahabang panahon, I can say na wasted time. Kasi wala naman po talagang
biblical na batayan. Yeah, amen. Biblical doctrine na masasabi. Kaya nga, yung pagkakilala ko pa lang kay Pastor, not personally, but through virtual, sa kanya mga pangaral, yun ang nagbigay po sa akin by the grace of God ng conviction na mag-decide. Amen. Kasi, kung iisipin ko lang yung pera, Yeah. what's money? Yeah. Sabi nga ng, na mapasa atin man ang lahat ng bagay, Yun. anong magpapakinabangin kung ang ating Kaluluwa. kaluluwa naman ay mapahamak? Yun. Mas pinili ko po na since ako nga po I was deceived for a long, long time, Yeah. na lahat na lang ng mga practices and mga unbiblical doctrines na sa akin na siguro. But thanks be to God, by His grace and mercy sa buhay ko, I was enlightened nung narinig ko na nga po yung mga Baptist preachers at sila yung akin na ihambing doon sa aking kinabibilangan. At nakita ko na ang nag-i-stand sa Bible ay yung mga Baptist preachers. And this gives me really the conviction na mag-decide. Yeah. Ano ba yung kabubuti ng aking pamilya? Yun. Pera ba? Ay totoo yung sinabi ni Sir Maki kanina. Kung pera din lang ang pag-uusapan, ang dami namang mga pera dyan. Bakit pero hindi naman maayos ang buhay? Yeah, that's right. So, Amen. it cannot be equated, hindi pwede i-equate yung pera doon sa spiritual doon sa salita ng Diyos, kagaya na nabanggit po ng ating mahal na pastor dito, si Pastor Dexter. Salita ng Diyos doon at doon lang It boils down to salita ng Diyos. At yung pong nabanggit din kanina, Sir Maki, na paano mariretain sa atin yan kung wala naman tayong naituturo. Yeah, Kaya amen. nga po, That's right. nandun ako sa ibang bansa, malayo, ay kung yun ang kasama mo na, Yeah. hirap ng Tama. hirap ng turuan, hirap ng Yeah. gabayan, lalo na pa kaya kung nandun nga, mananatili pa ako doon dahil lang sa usapin ng pera. So, I decided po, by the Yun. grace of God, Yeah. na umuwi na ako. In fact, may mga offers po ako dito na maging consultant ng logistic company. At meron din offer ako sa AIA Group. Is an insurance company. At dumating nga ang time na pinupuso ako ng asawa ko, pero nandun pa rin yung conviction. Mas matibay at may strong yung conviction, hindi ako umuwi para sa pera. So sa makatuwid, Sir Andy, sinasabi mo na ayaw mong mapahamak ang kaluluwa ng iyong mga anak. Amen po. Yeah. That exactly 100% right Yeah, po. amen. So, dito nga po, nag-umpisa na po ako. Kaya nga po bilang isang ama ng tahanan, I believe po sa mga nakikinig, sa mga nanonood, tayo po ay galing sa iba-ibang background, iba-ibang upbringing, even iba-ibang klase ng pananampalataya. Pero thanks be unto God, we were given, by the grace of God, we were given the privilege and opportunity na mapabilang sa CBBC-SSI na kung saan talagang ating mahal na pastor at mga preachers na kasama niya ay merong matibay na paninindigan na talagang lumakad, mamuhay sa salita ng Diyos. Yeah, amen. Kaya nga po, mas pinili ko na ito. Although, in my case po, masasabi kong at the age of 58 years, magpi-58 na po ako sa hindi, 58 na ako, sorry. Wow. 58 na ako nung March. Man. Pero kung bagamat hindi po mainam yung paghahambing, pero kung ihahambing ko ang sarili ko, nag-uumpisa pa lang ako Yun. Pero okay lang. Yeah. Okay lang. Basta sabi ko nga noon, maaring huli na ang lahat, pero sabi nga ng ating mahal na pastor, bagamat huli na, pero pa rin Andiyan yung biyaya ng Panginoon At saka may kasabihan tayo, Sir Andy, kapag wala kang sinimulan, wala kang tatapusin. Totoo po yan. Kaya nga, Totoo po nakikita nyo, Sir Andy, talaga yung pangangailangan ng iyong pamilya. Kasi kung material na bagay naman lang ang pag-uusapan, talagang makita mo talaga, anumang bagay ang kanilang gustuhin, kaya mong ibigay. Right. Pero nakikita mo talaga yung pangunahin na pangangailangan ng isang pamilya. Amen Na po. walang iba kundi yung tamang pananampalataya na nagmumula po sa salita ng Diyos. Amen. Sir Andy, alam mo po, marami po tayo mga tatay na nakikinig sa ngayon. At ano po yung magandang, katulad yan ng sinabi mo na nagsisimula ka pa
pa lang sa ngayon na for 23 years na napahiwalay ka sa iyong pamilya, no? At sa iyong mga anak at sa iyong may bahay. Ay ano po ang may advice nyo na sa panahon na kayo ay nagsisimula pa lamang? Ano po magandang maibabahagi nyo po sa kanila na karanasan ninyo sa ngayon na masasabi mo nahihirapan po kayo sa pagtuturo kung paano mo mahikayat ang iyong mga anak na maging katulad ka sa pananampalataya. Sir Andy, ano po ang ano mo? Ano po yung pong kung tunay talaga yung ating pag-ibig, sabi nga ng nakaraan pong soul winning revival, love is the foundation of soul winning. Yeah, amen. Nagsisimula po lahat sa pag-ibig po ng Diyos eh. Totoo yan. It's one thing to say and it's one thing to do. Mm-hmm. Kaya yung pong pag-ibig na yun po ang siyang nagtulak sa akin para gawin ko yung mga bagay kung paano ko po mailalapit yung aking asawa at mga anak sa Panginoon. Yun. Unang-una po nung dumating talaga ako, the burden in my heart is yung assurance ng salvation nila eh. Yun. That's great. Yun po talaga, Amen. inupuan ko po sila. Amen. Inupuan ko po sila. At yun po muna yung aking niliwanag. Yeah. I see to it na talagang maliwanag yung kanilang salvation. Mm-hmm. And I did that po, not only sa aking asawa at mga anak, even sa aking ina at mga kapatid at pamangkin ko doon sa Tarlac. Yeah. Yun po yung una talaga na inuna ko na Yeah. na kung paano po madala sila sa Panginoon, kung paano po maitaguyod. Yeah. So, Sir Andy, ako'y naniniwala na malalaki na po ang iyong mga anak. Ano po? At nasa kolehiyo na po yung sila. Ano po? At nakikita naman natin talaga yung pagkakaiba ng pagtitrain ng isang bata sa murang edad at saka isang mga bata na may hustong pag-iisip na, katulad yan sa kolehiyo. At nakikita, saan bagay po ang talagang niluluod mo sa Panginoon na sa oras na ito talagang kinakailangan mong ipaglaban para nang sa ganun ay hindi sila mapahiwalay at makuha ng sanglibutan, Sir Andy. Actually po sa araw-araw po sa biyaya ng Panginoon, ang laging panalangin po sa Panginoon. Mahaba po kasi ako manalangin. Halos isa-isa ko yan. Ang ating mahal na pastor, ang church, lahat po, full-time workers. But for my family specifically po, talagang lagi kong ipinapanalangin, let the fear of the Lord ang siyang maghari sa kanilang mga puso't isipan. Amen. Let the fear of the Lord. Kasi ang sa atin po kapag nandun talaga yung fear of the Lord, this is the beginning of wisdom. Yeah, amen. Dito po lahat mag-uumpisa po ang lahat eh. Kaya ito po yung lagi kong dinudulog sa Panginoon at kaya naman po sa actual na pakikipag deal ko po sa aking asawa at mga anak. Ay lagi ko pong nire-remind sa kanila. Halimbawa po yung aking anak na nasa UP, kasi nasa dormitory po yan eh. Yeah. Sabi ko lagi, ito yung panuntunan, anak, laging ganito. Ito yung guiding question. Ito bang sasabihin kong ito ay maluluwalhati ko ang Diyos? Ito bang gagawin kong ito ay maluluwalhati ko ang Diyos? Kung ang sagot dyan is no, then yun ang guide mo kung anong desisyon. So, sa lahat po sa kanila ganon. At lagi ko pong pinapaalala sa kanila, know your boundary. Yeah. Know your boundary. Na unang-una nire-represent natin sa buhay natin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. That's true. Amen. Ang pangalan ng ating church at ang ating mahal na pastor. That's true. Amen. Hindi natin ginagawa ito para tayo ay papurihan ng tao. No. Kundi maluwalhati natin ng Diyos. That is the That's great. Amen. The primary objective. The whole Primary duty of objective man. Po. Opo, the whole duty of man. Yeah. So, even nga po sa pananamit nila, ako po'y natutuwa dahil sa maikling panahon ay ang aking asawa at mga anak ay nandun na po sa biyaya ng Panginoon, nagkukonform na po That's doon great.
sa Modest maayos. apparel. Opo, sa modest na pananamit. Amen. Kaya nga sinasabi ko po sa kanila, hindi nyo yung gagawin dahil para ma-identify lang kayo bilang isang Baptist. Hindi, kundi ang Panginoon. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Yeah, amen. At Amen. pinapaalalahanan ko po lagi sila, manalangin, manalangin. Yun. Pangunahin kasi ang pananalangin, kaya ka nananalangin, ay dahil hindi mo kaya sa sarili mo Yun, yan. Kundi tama. yan ay, it's an expression of dependency Yun, sa Panginoon. pagtitiwala. Of your Amen. pagtitiwala sa Panginoon. Lagi ko po yung hina-highlight sa kanila yan. Yun. Binibigyan po ng emphasis po sa kanila. Yeah. Pananalangin, pananalangin. Yeah. Kaya mga kapwa ko ama ng tahanan, no, narinig naman natin talaga yung patotoo ni Sir Andy na talagang nakikita niya talaga yung pangangailangan ng kanya mga anak. At hindi siya huminto hangga't hindi niya nakikita na magkaroon ng improvement yung kanyang mga anak. At salamat sa Diyos na talagang ayon sa kanyang patotoo ay talagang nagbabago at may pagbabago na nakikita siya sa kanyang mga anak, maging sa kanyang may bahay. Kung kaya mga kapwa ko ama ng tahanan, huwag natin pagsawaan na bigyan ng instruction yung ating mga anak dahil ito yung kanilang ito yung kanilang buhay Kung ano yung naririnig nila sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan, yan ang kanilang gabay sa kanilang paglaki. Man. Kaya nga, salamat Sir Andy sa isang napakagandang patotoo na hanga po ako sa iyong pananampalataya. Talagang napakaganda ng iyong patotoo patungkol sa iyong pamilya, na ipinagpalit mo yung iyong karir para magabayan mo lamang ng magkaroon ng maayos na pamilya. Kaya nga, mga kapwa ko ama ng tahanan, sa atin talaga nakasalalay. Anong uri ng pamilya ang nais natin itayo? Amen. No? Saan natin dadalhin yung ating pamilya? Kaya, choice natin yan, mga kapatid. Katulad Yep. ni Sir Andy. Yep. Pinili niya na manatili kaysa sa mapahiwalay sa kanyang pamilya. Amen. Pero nakita niya naman, ayon sa kanyang patotoo, unti-unting nagkaroon ng pagbabago ang kanyang pamilya pagdating sa pananampalataya. Amen. Sir Maki. Sir Rudy, last na banat natin. Wow, napakagandang usapin mga kapatid. Pero sabi ko nga, yan yung sukatan kung gaano mo binibigyan ng pagpapahalaga Yep. yung value ng iyong pamilya Yep, bilang tatay. Kasi kung ikaw ay tatay, talagang papangarapin mo at talagang kaya mong isakripisyo ang lahat na meron ka, wag lang mapahamak ang pamilya mo. Yeah, Ituturo that's mo right. talaga kung ano That's yung right. bibigay mo, kung ano yung the best para sa kanila. Ginagawa nga natin, binibigay nga natin yung the best education para sa Yun. kanila. Hinahanapan natin ng magaling na eskwelahan, magaling na mga teacher na magtuturo, subok na sa madaling salita. Hinahanap natin yung ganon. Pero bakit hindi natin isipin kung ano talaga yung pinaka-the best pagdating sa buhay? Yan yung mag-aayos talaga sa kanila. Kapag niyakap nila ang mga aral patungkol sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Ako, isa lang ang bagay na pangarap ko. Sa tuwing tinatanong ako hanggang ngayon, maging ng mga anak ko, ano daw ang pangarap ko sa buhay? Ang sabi ko lang, gusto kong magkaroon ng maayos na pamilya. Maayos na pamilya. Ang maayos na pamilya, masusumpungan mo lamang yan kung ang isang leader ng tahanan ay committed sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Kasi Yeah. wala ako noon. Yeah. Wala ako noon. Nung bata pa ako, wala po ako noon. Kaya pinangarap ko talaga ang magkaroon ng maganda at maayos na pamilya. Man. Kaya ngayon, sabi ko, ako ay isang ganap na tatay na. Ako ang responsible, ako ang accountable sa aking pamilya. Ibibigay ko kung ano yung the best para sa Amen. kanila. Hindi ko tinutukoy yung edukasyon pang circular, hindi po yon. Sabi ko, kahit sa public school kayo mag-aral, okay yan. Basta ang importante, kilalanin mo ng gusto ang Panginoon sa buong buhay mo. Amen. Yun ang pinakamahalaga. Kasi, hindi naman susukatin. Public school ka lang. Private school to. Walang ganon.
Kapatid, Yeah. walang ganon. Eh ako nga, hindi nakapag-aral eh. Okay naman. Oo, di ba? Eh how much more ikaw na nakapag-aral? Hindi ba? Yun. Amen? So Right. mga kapatid, nasa pagkilala. Amen. Nasa pagkilala sa Panginoon. Yun. Nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Yun. Kaya mga tatay, pahalagahan mo na mabuti ang pamilya mo. Yeah, amen. Ibigay mo yung the best Man. para sa kanila. Hindi lang yung pang-school, hindi lang yung ganon. Yeah. Palawakin mo pa. Ano Yun. pa yung pinaka-the best? Yun. Yeah. Hindi po ba? Salita ng Diyos, gawain ng Panginoon, ipaglala mo ang Panginoon sa kanila. Yun. So yun ang pinaka-the best, mga tatay. God bless sa inyong lahat. At Sir Maki, Yeah, amen. At mga kapatid, mula kay Pastor Dexter, kay Preacher Jude, at kay Sir Andy, naniniwala ako na yan ay sapat na, mga kapatid, para ang mga tatay na nakikinig ngayon at nagsubaybay ay na-encourage kayo. Alam niyo po, no, bago tayo magtapos, kung nag-iisip kayo kung papaano at ano ang maituturo ninyo, halimbawa, sir, di kasi namin alam paano ang sasabihin. Yeah. Proverbs chapter 4 po, makakatulong po yan sa inyo. Amen. At makikita nyo po dyan after ni Solomon magsalita na kung paano siya tinuruan ng tatay niya in verse number 4, from verse number 5 down to verse number 27, yan naman ang kanyang payo sa kanyang anak. Yan, kaya sa mga tatay na nandyan, Proverbs chapter 4, buksan po ninyo at nandyan dyan yung mga main thing kung paano at ano ang mga dapat na una ninyong ituro sa inyong mga anak. Yeah, po? amen. Masarap ang usapan, masarap din mananghalian. Kaya I hope na kami po ay naging pagpapala. Pastor Dexter Rico, maraming salamat po sa inyo. At ganoon din po kay Preacher Jude at kay Sir Andy. Amen. No, at of course, kami po ay nandito ni Sir Noel at ni Sir Rudy para po sa inyo. Again, sa ngalan po ng ating pong mahal na pastor who is the executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch, kami po ang inyong lingkod ngayong pong tanghali po na ito na bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali. Pastor Dex, may gusto po kayong sabihin? Wala na, sir. Ayan. Maraming salamat po, sir. Amen. Kaya alam nyo, sabi ko nga, bibihira no, ang mga ganitong klaseng pagkakataon. At Sir Andy, thank you po very much for 2 Fridays no, na naging blessing po kayo sa amin. At alam nyo, napakagandang testimony po yun. No? At sa mga tatay na nandiyan dyan, hindi imposible na kung ano yung nangyari kay Sir Andy ay pwede rin po mangyari sa inyo. That's Just right. hold on to your faith and let God be God in your family. Of course, salamat. Sir, Pastor Dex. Nag-aaral ka ng Bible School na, sir? Naudlot na lang beses. May naghihintay na. May naghihintay. Yeah. Yan yung mga nagpapahiwatag, sir. Amen. Yun eh. Yeah, yes sir. Yan. Thank you po. At Preacher Jude, of course, thank you very much. Yes, sir. Thank At you po. sa inyong participation ngayon. Again, hanggang dyan po muna tayo. Ngayon pong hapon po na ito. Magandang tanghali po sa inyo lahat, and we will see you in the next episode of your favorite noontime show, The Baptist Lunch Father's episode next Thursday. On top of all this, to God be the glory. God bless you po sa inyo lahat. Maraming salamat. Bye-bye. Amen. Once we all stood as captive slaves, the bonds of sin, and there are chains. But he with blood our freedom bought. It was finished on the cross. It was finished on the cross. The weight of sin, the sting of death, were swallowed up by righteousness and vanquished by the Son of God.
For it was finished on the cross. It was finished on the cross. And we rejoice in victory. We lift our eyes to Calvary before the battle has begun. By Jesus' blood it has been won. It was finished on the cross. And while our hearts have turned from sin, this flesh is waging war within. Though sin remains, our guilt is gone. For it was finished on the cross. It was finished on the cross. His gift of grace our heart betrays, with urge to merit or repay. We need not live to pay the cost, for it was finished on the cross. Yes, it was finished on the cross. Now we rejoice in victory. We lift our eyes to Calvary before the battle has begun. By Jesus' blood it has been won. It was finished on the cross. Now we rejoice in victory, and we lift our eyes to Calvary before the battle has begun. By Jesus' blood it has been won. Yes, it was finished on the cross. It was finished on the cross. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus.